Hi, salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Ang asawa kong tinitingala ng lahat. Ating subaybayan ang buhay ni Daryl Darby. Kabanata 4581. Napuno ng emosyon si Prince Otton. Pagkatapos, ikanaway niya ang kanyang mga kamay. Kalma lang kayong lahat. Tinitigan niya si Master Magere ng may pasasalamat. Itinatalaga ko si Master Magere bilang Lord General. Simula ngayon, siya ang mamamahala sa buong hukbo, sa kabila ng pagiging mainitan ang ulo at bastos. Alam niya na kung wala si Master Magere, hindi niya kailanman magagawang maging emperador. Salamat, kamahalan. Napaluhod si Master Magere bilang pasasalamat. Si Master Magere ay hindi napuno ng emosyon, hindi mahalaga sa kanya ang katayuan at kapangyarihan. Si Empress Heidi lang ang iniisip niya. Lahat. Maya-maya lang, may takot na tumakbong sundalo. Yumuko siya kay Prinsipe Otton. Iyong kamahalang, Daryl Darby. Si Daryl Darby ay nakatakas sa Sky Prison. Nang ipadala ng sundalo si Lunaris General sa Sky Prison, tiningnan niya ang selda ni Daryl. Gayunpaman, ito ay walang laman, at si Daryl ay wala kahit saan. Nag-iba agad ang ekspresyon ng lahat. Si Master Magere ay mukhang galit na. Galit, nang sinadya ni Empress Heidi na hatulan ng kamatayan si Daryl. Si Master Magere ay walang pagpipilian kundi ang sumama dito sa kabila ng pakiramdam na ito ay napakaangkop. Ang mga kahihinatnan ay maaaring hindi mabatayan. Kung nakatakas si Daryl, kung tutusin, makapangyarihan si Daryl, siya rin ang amo ni Prinsipe Oren. Ano ang gagawin niya kung malaman niyang ginawang emperador si Prinsipe Otton? Naramdaman ni Prinsipe Otton ang katakot-takot ng sitwasyon habang siya ay umatungal sa sundalo. Anong ginagawa mo? Ang Sky Prison ay dapat na hindi ka pani-paniwalang mahusay na binabantayan. Paano mo siya hinayaang makatakas? Iyong kamahalan. Nanginginig ang sundalo habang nakaluhod siya para sumagot ng may takot. Nagpatrol ako sa labas ng Sky Prison sa buong oras at walang nangyari. Nahulaan ko na may nag-snock sa kanya palabas. Isang taong lubos na nakakakilala sa Sky Prison. Nagdilim ang ekspresyon ng mukha ni Prinsipe Otton habang nag-iisip. Ito ay may katuturan na Daryl ay snock out sa bilangguan. Sino ang gumawa nito? Pinag-isipan iyon ni Master Magere. Bago ito tumama sa kanya, lumingon siya para tawagan ang mga sundalo. Panipi, puntahan mo si Prinsipe Oren. Si Master Magere ay isang matalinong tao. Hulaan niya, si Prinsipe Oren ang nagpalabas kay Daryl. Kung tutusin, si Daryl ang amo ni Oren. Ang isang mag-aaral ay hindi kailanman tatayo at nanunood habang ang kanyang Panginoon ay itinapon sa bilangguan. Oo, bilasan mo. Nakuha rin ito ni Prinsipe Otton. Udyok niya sa sundalo. Oo naman. Sumigaw ang sundalo at nagmamadaling lumabas ng Imperial Sky Palace. Hindi nagtagal ay bumalik ang sundalo. Isang hindi mabasang ekspresyon sa kanyang mukha. Iyong kamahalan, Honorable Master, hinanap ko lang ang grounds. Wala si Prince Oren sa court na kanyang sinasaka. Nawala na siya. Lalong nagyelo ang ekspresyon ng mukha ni Prince Otton. Umungol siya, sobra na. Paano niya nagawang hayaan ang isang tao na makalabas sa kulungan ng sa kanyang pamamaraan lamang? Sundin mo ang utos ko, hanapin mo si Prinsipe Oren. Magpadala ka rin ng mga lalaki para dakpin sina Oren at Daryl Darby. Patayin mo sila kapag nahanap mo sila. Hindi mga exception. Purong galit ang ekspresyon ni Prinsipe Otton, isang matinding kaibahan sa saya at excitement na naramdaman niya. Nag-aalala siya na kailangan niyang makipagkumpetensya kay Oren para sa korona. Sinong mag-aakala na gagawa ng ganoong krimen si Oren na hahayaan ng palihim si Daryl? Mas kaunti ang kalaban niya, kaya hindi niya napigilan ang kanyang kagalakan. Oo, kamahalan. Ang buong Imperial Sky Palace ay nag-chorus bilang pagkilala. Samantala, sa Siyam na pangunahing kontinente ng bagong daigdig, sa ilalim ng proteksyon ni Prince Oren, sa wakas ay narating ni Daryl ang Siyam markang paywa na pangunahing kontinente ng ligtas sa
pamamagitan ng gateway ng teleportation. Sige, ang dalawang lalaki ay lumapag sa ibabaw ng isang burol. Huminga ng malalim si Daryl bago siya humarap kay Prinsipe Oren. Column na yata ito. Dapat kang bumalik ngayon sa lalong madaling panahon. Napuno ng pag-aatubili ang ekspresyon ni Prinsipe Oren habang nagpapasikat. Siya nang mapait na ngiti. Ayoko nang bumalik, guro. Namatay ang nanay ko noong bata pa ako, at ngayon ay wala na rin ang aking ama. Wala na akong natitira. Sa rehiyon ng Diyos mas gugustuhin kung manatili sa tabi mo at matuto mula sa iyo. Huminga ng malalim si Daryl at nagbigay ng nakakaaliw na ngiti. Well, hindi yun mangyayari ng maganda, hindi mangyayari iyon. Ikaw ang prinsipe ng makadiyos na rehiyon, at mas nararapat kang manirahan sa siyam na pangunahing kontinente. Narinig ko pa na idineklara ng yumaong emperor na ikaw ang susunod sa linya sa trono. Napakaraming higit pang naghihintay sa iyo sa rehiyon ng Diyos. Seryoso ang ekspresyon ni Daryl. Sana maging mabuting emperador ka, tulad ng iyong ama. Kabanata 4582. Na-touch si Prince Oren sa sinabi ni Daryl. Mataimtim niyang sinabi, huwag kang mag-alala, guro. Ako ay magiging isang mabuting emperador. Ako ay uupo sa trono 100 araw. Pagkatapos ng pagpanaw ni ama, at ipapatawag kita pabalik sa rehiyon ng Diyos upang gawin kang Royal Master. Seryoso ang itsura ni Prince Oren nang sabihin niya iyon. Naisip niya na walang mas mahusay na guro sa planeta kaysa kay Daryl. Gayunpaman, hindi niya alam na si Prinsipe Oten ang naupo sa trono sa tulong ni Master Mag-Era. Napakagaling na tao. Buong pagmamalaking tumanggaw si Daryl. Habang tila nakikinig si Prinsipe Oren sa kanyang payo. Sige, tama na, mabuti. Pang-umalis ka na. Hindi rin gustong makipaghiwalay ni Daryl sa kanya. Gayunpaman, si Prince Oren ay anak ng Nine Heaven Emperor. Isang taong may kapangyarihan, at walang paraan para manatili siya kasama niya sa Nine Mainland. Mag-iingat ka, Master. Hindi na inag-aksaya pa ng mga salita si Prinsipe Oren. Magalang siyang yumuko, bago naglaho sa manipis na hangin. Isang malaking buntong hininga ang pinakawalan ni Daryl. Pinakalma niya ang kanyang emosyon bago tumungo sa direksyon ng lugar sa pagitan ng New World at World Universe. Samantala, sa Jade Fairyland ng Diyos na rehiyon, nakaupo si Empress Heidi sa eleganteng hardin sa likod sa kanyang damit na nagdadalamati. Malalim ang iniisip. Mahigit 10 diwata ang tahimik na nakatayo sa tabi niya. Nakatanggap lang sila ng balita mula sa Imperial Sky Palace na umakyat na sa trono si Prince Oten. Ang balitang iyon ay labis na nagpasaya kay Empress Heidi. Ngunit ang sumunod na balita ay nagpapahina sa kanyang kalooban. Pinalayas ni Prinsipe Oren si Daryl at hindi na matagpuan ang dalawa. Galit at balisa si Empress Heidi nang marinig niya ang balitang iyon. Si Prince Oren ay napakatalino ngunit napakabata pa rin para maging banta. Iba, si Daryl, nagkaroon siya ng utak at brawn. Hindi lang siya ang mag-aaral ng Ghost Valley Sage, ginawa rin siyang Nine Heaven Sage ng Ancient Ancestor. Halos lahat ay kaya niya. Higit sa lahat, naalis na ni Daryl ang lahi ng halimaw. Maaaring may masamang kahihinatnan sa kanyang pagtakas. Napangiwi si Empress Heidi sa naisip. Ina. Tapos, may narinig siyang boses sa likod niya. Lumingon siya at nakita si Prinsipe Oten na papunta sa kanya na may masayang ekspresyon. Comwesto sa likod niya si Master Mag-Era, matangkad at gwapo. Bahala na kayong lahat. Agad na pinaalis ni Empress Heidi ang mga katulong sa paligid niya. Walang makapasok sa back garden kung wala ang utos ko. Ang ilang mga bagay ay mas mahusay kung mas kaunting mga tao ang nakakaalam tungkol sa kanila. Oo, kamahalan. Tumawag ang mga diwata bilang tugon. Habang palabas sila sa likod na hardin. Ina, hindi na naitago ni Prinsipe Oten ang kanyang pananabik habang humahakbang pasulong na may malaking ngiti. Ako na ngayon ang acting Emperor. Lahat salamat kay Master Mag-Era. Lalong natuwa si Prince Oten habang nagsasalita. Ang makadiyos na
rehiyon ay magiging atin na mula. Ngayon, ina, ngumiti si Master Mag-era, mabilis na, napalitan iyon ng malalim na pagsimangot na tila may iniisip. Sa katunayan, nag-aalala si Master Mag-era kay Daryl Darby, halos 1 oras na mula nang makatakas. Si Daryl mula sa Sky Prison, at wala pang balita mula sa mga lalaking ipinadala sa paghabol sa kanya. Iyon ay labis na aalala kay Master Mag-era. Ganoon din ang nangyari kay Empress Heidi. Napabuntong hininga si Empress Heidi nang makita niya ang labis na pagkabigla sa mukha ni Prinsipe Otton. Hindi pa, ikaw ang emperador, huwag kang maangas. At saka, nakatakas lang si Daryl Darby mula sa Sky Prison. Mas mahihirapan tayo kung hindi natin siya mahanap sa tamang oras. Namula si Prinsipe Otton, napakamot ng ulo. Walang tao ang Daryl Darby na iyon, isa lang siyang pinutol siya ni Master Mag-era bago pa siya makatapos. Huwag mong maliitin si Daryl Darby, iyong kamahalan. Siya ay nasa mga hula ng Holy Sky Stone at pinabagsak ang lahi ng Finn. Siya ay mas malakas kaysa sa iyong iniisip. Makahulugang sulyap ni Master Mag-era sa direksyon ni Empress Heidi. Panipi. Nagpadala ako ng mga tao pagkatapos sa kanya kalahating oras na ang nakalipas. Ngunit wala pa akong balita. Sa tingin ko, ay bumalik na siya sa Nine Mainland. Naisip ko na pumunta ako dito para tanungin ka kung ano ang susunod kong gagawin. Kabanata 4583. Habang nagsasalita siya, pilit na pinipigilan ni Master Mag-era ang mga emosyon sa kanyang dibdib. Ngunit nang makitang nasa paligid si Prince Otton, hindi siya naglakas loob na magpahayag ng labis. Sige, tumango si Empress Heidi. Nag-isip siya, sandali bago sinabing, kung bumalik si Daryl Darby sa siyam na pangunahing kontinente, parang naghahanap ng karayom sa isang dayami na sinusubukang hanapin siya, ngunit hindi. Lahat ng pag-asa ay nawawala. Nagliwanag ang tingin ni Master Mag-era na may interes. Sabihin mo, kamahalan. Una sa lahat, saglit na nag-isip si Empress Heidi bago nagsalita, maaari nating muling buksan ang Enchanted Barrier Formation na nawasak ilang taon na ang nakakaraan at hatiin muli ang siyam na pangunahing kontinente. Sa ganoong paraan, magiging mas madaling mahanap si Daryl Darby at subaybayan kung paano ang mga bagay ay nasa siyam na pangunahing kontinente. Ngunit hindi yun isang bagay na magagawa ng isang tao sa kanyang sarili. Napag-isipan ko na ito, at nagpasya akong magtalaga ng isang Heaven Watcher. Sila ang mamamahala sa mga gawaing iyon. Sa wakas, inayos ni Empress Heidi si Daryl ng mataimtim na titig. Mag-era, alam namin na hindi magandang ideya na ipakita ko ang mukha ko sa paligid at medyo bata pa si Otton. Natatakot ako na kailangan kong humingi ng tulong sa iyo. Ang makadiyos na rehiyon ay palaging may hadlang na nagsasara sa kanila mula sa natitirang bahagi ng Nine Mainland, upang gawing madali ang pangangasiwa sa kung ano ang nangyayari sa siyam na pangunahing kontinente. Hanggang 10 taon na ang nakalipas, walang ingat na winasak ng hari ng Ghost World ang Enchanted Barrier Formation at pagkatapos ay nagtakda ng bitag para sa Nine Heavens Ferry, na binabantayan ang formation. Ang Nine Heaven Emperor ay hindi nagkaroon ng pagkakataon na ayusin ang hadlang, lalo na sa walang humpay na pag-atake ng lahi ng halimaw. Hindi nag-atubili si Master Mag-era habang tumatango. Huwag kang mag-alala, kamahalan. Hindi kita pababayaan. Mula nang ipagtapat niya ang kanyang pagmamahal at malaman na may nararamdaman din ang Empress para sa kanya, si Master Mag-era ay napuno ng saya sa ilalim ng mga kalagayang iyon. Hindi nakakagulat na susundin niya ang bawat utos nito. Sige, tumango si Empress Heidi nang may pumasok sa isip niya. Mahina niyang sinabi, gayon pagkatapos kong italaga ang Heaven Watcher, sa palagay ko magandang ideya na magpadala ng ilang bihasang general sa Nine Mainland upang ibagsak ang huling lahi ng halimaw. Ayon sa alam ko, minsang pinakontrol Kabemnet ni Archfiend Antigonus ang kanyang mga
Tauhan sa maraming palasyo sa siyam na pangunahing kontinente. Isa sa mga iyon ay ang New World, at ang taong kumokontrol dito ay isang Fiend descendant. Hindi natin dapat basta iyon. Nagbayad kami ng napakalaking halaga para pabagsakin si Archfiend Antigonus. Walang paraan na maaari nating hayaang bumalik ang Fiend race. Mataimtim na tumanggo si Master Mag-era habang nakatingin kay Empress Heidi nang may paggalang. Hindi kataka-taka na minahal siya ng yumaong emperador, isang matalino at kalkuladong babae. Siguradong isa siya sa 1,000,000. Hindi. Gayunpaman, ang sagot ni Master Mag-era ay hindi nakalulugod kay Empress Heidi habang umiiling siya. Panipi, parehas na mahalaga ang dalawang bagay na iyon. Sa tingin ko, dapat mong makita silang dalawa ng personal. Saglit na nagulat si Master Mag-era bago bumalik sa katinuan, tumanggo siya. Panipi, sige. Pagkalipas ng ilang minuto, umalis si Master Mag-era sa Jade Fairyland upang simulan ang muling pagtatayo ng Enchanted Barrier. Samantala, sa New World Palace sa siyam na pangunahing kontinente, pinalaya ni Yvette ang mga elite cultivator na nahuli niya at pagkatapos ay naghandog ng piging para humingi ng tawad sa kanyang mga maling nagawa, bago pinalis ang lahat sa kani-kanilang sekta. Para naman kay Chester, Dax, at iba pang miyembro ng pamilya Carter ay nanatili sa palasyo. Sa sandaling iyon, nakaupo si Yvette at ang iba pa sa mga Royal Garden. Nagti sila habang pinag-uusapan ang sitwasyon ni Daryl. Isang araw ang nakalipas, nagpadala si Yvette ng mga tao sa altar ng Heavenly Alliance upang tingnan ang pagbuo ng teleportasyon ng Godly Region, at mabilis na bumalik ang balita. Nawasak ang mga pormasayon dahil sa trahedya na dulot ni Skylar Blanc. Kung wala ang teleportation formations, walang paraan para makapasok sa Diyos na rehiyon para tingnan kung kumusta na si Daryl. Iyon ay labis na ikinagalit ng lahat. Hindi na makaupo si Dax. Tumilapon siya at sumigaw sa galit. Hahayaan ba natin napigilan tayo nito? Tama, nawasak ang formation. Kaya magtatayo tayo ng isa pa. Panipi, napangiti si Chester. Kumalma ka nga, Dax. Kakaiba ang mga teleportation formations sa Diyos na rehiyon. Hindi lang sila basta-basta na lang nating itatayo. Boss, biglang umusbong ang matinding dagandong mula sa ilalim ng kanyang mga paa. Kasabay nito, ang mga maitim na ulap ay nagtipon sa kalangitan na tila baguguho ang langit. Kabanata 4584. Anong nangyari? Nagkaroon ba ng lindol? Nagulat si Yvette, Chester, at ang iba pa. Nang makatayo sila, sabay-sabay na nagtakbuhan palabas ang mga kasambahay at mga tanod sa palasyo at hindi makatayo habang nakatingala sa langit. Nakatulala, natakpan ng madilim at makakapal na ulap ang malinaw na asol na kalangitan. Habang dumadagandong ang kulog sa hangin, sa hangganan ng New World, ang mga sinag ng mga ilaw ay bumubuhos sa malayo na nag-uugnay sa langit at lupa. Nanginginig si Yvette habang dumilim ang mukha sa kakaibang eksenang nasa harapan niya. Iyon ay parang ang Heaven and Earth enchantment na nawala ng higit sa 10 taon. Bakit ito muling lumitaw? Sa wakas ay bumalik sa realidad si Chester at bumigkas na may mabigat na ekspresyon. Ang mga ganyang anomalya ng kalikasan, para bang na-activate muli ng Diyos na rehiyon ng Heaven and Earth enchantment. Mukhang naalis na sa wakas ang Fiend race o ang Diyos na rehiyon. Ibinalik ko ang kanilang focus sa siyam na pangunahing kontinente. Ang kaakit-akit sa langit at lupa. Natigilan si Dax at ang iba pa nang marinig iyon. Sabi ni Dax, bakit pakiramdam ko ang Heaven and Earth enchantment ay hindi nakatutok sa siyam na pangunahing kontinente, kundi kay Daryl. Nagbago ang mukha ng lahat ng marinig ang pahayag na iyon. Walang nakarinig mula kay Daryl mula nang siya ay dinala sa Diyos na rehiyon. May kaugnayan ba doon ang Heaven and Earth enchantment? Mabilis nabalik sa katinuan si Yvette at sinabi sa isa sa mga gwardya, bilasan mo. Papuntahin mo ang isang tao at alamin ang katotohanan. Iulat kaagad ang
Anumang balita mula sa rehiyon ng Diyos. 0 o, kamahalan. Tumalikod ang Royal Guard na iyon at agad na nagmarcha palabas ng back garden. Nabalot ng matinding katahimikan ang lahat habang pinagmamasdan ng guard. Nadahan daw ang umaalis sa kanilang paningin. Na-tense ang atmosphere. Muling nang inig ang langit na sinundan ng dagat ng mga gintong sinag na umulan tulad ng daan-daang gintong bulalakaw na bumubulusok pababa sa lupa. Yan ang lahat ng grand weapons at general. Mahigpit na nagsalubong ang mga kilay ni Chester habang bumubulong. Una, ito ay ang Heaven and Earth enchantment. Ngayon ay ang grand weapons at mga general. Ano sa lupa ang mayroon ang maka-Diyos na rehiyon? Malayo ang layo nila sa dagat ng ginto. Walang makapagsasabi kung ano sila. Gayunpaman, mabilis ang isip ni Chester. At nalaman kaagad na iyon ang mga grand weapons at mga general na ipinadala ng godly region. Namula ang mga mukha ng lahat ng marinig nila iyon. Lumipas ang isang oras na parang isang kisap mata. Mag-ulat, ang maharlikang gwardya ay humakbang patungo sa kanila na may matinding takot. Sinabi niya kay Yvette, kamahalan, nalaman ko na ang rehiyon ng Diyos ang nag-activate ng Heaven and Earth enchantment. Nagpadala na rin sila ng grand weapons at mga general para barikada ang mga hangganan ng lahat ng mga kontinente. Nagpadala na rin sila ng utos para hulihin si Daryl, sabi ng Royal Guard. Habang pumapatak ang pawis mula sa kanyang noo. Ano? Natigilan sina Yvette, Chester, at iba pa. Nang marinig iyon, tama sila. Lahat ng ginawa ng Diyos na rehiyon ay related kay Daryl. Nagulat ang lahat at nadala sa emosyon. Ang katotohanan na ang rehiyon ng Diyos ay kailangang maglabas ng isang utos upang mahuli si Daryl ay nangangahulugan na siya ay matagumpay, na nakatakas mula sa rehiyon ng Diyos at nakabalik sa siyam na pangunahing kontinente. Iyon ay isang piraso ng kapana-panabik na bal-idol. Walang pag-aalinlangan, sinabi ni Yvette, pakinggan ang aking utos. Ipahanap sa lahat si Daryl Darby bago mapunta sa kanya ang rehiyon ng Diyos. Tila determinado si Yvette, ngunit napuno ng pagkabalisa ang kanyang puso. Daryl, magiging okay ka, ipinapangako ko. Samantala, matapos makipaghiwalay kay Prinsipe Oren, sa wakas ay dumating si Daryl sa Blazing Sun Gate pagkatapos ng 2 oras na paglalakbay. Ang Blazing Sur Gate ay matatagpuan sa timog ng mga hangganan ng New World at World Universe. Isa ito sa ilang kritikal na landas sa pagitan ng 2 kontinente. Crap! Dumating na si Daryl sa Main Avenue ng Blazing Sun Gate at natigilan siya sa eksenang nasa harapan niya. Kabanata 4585. Isang sinag ng liwanag ang sumilay sa lupa sa pamamagitan ng junction ng mga kontinente sa likod ng Blazing Sun Gate. Tila may isang malakas na aura na nag-vibrate at lumawak sa magkabilang dulo nang walang katapusan. Ano? Pagkaraan ng isang segundo, bumalik sa katinuan si Daryl, natupok ang kanyang puso sa pagkamangha. Iyon ba ang Heaven and Earth enchantment na dating nasa pagitan ng siyam na pangunahing kontinente? Matagal na itong nawala, nawasak ng hari ng mga patay maraming taon na ang nakalilipas. Bumalik sa isipan ni Daryl kung kailan niya naramdaman ang panginginig at natauhan. Sa parehong oras na rin iyon, nagdududa pa rin siya sa isang bagay. Marahil ay muling na-activate ng Diyos na rehiyon ng Heaven and Earth enchantment. Gayunpaman, si Prince Oren ay tagapagmana ng Nine Heaven Emperor. Hindi niya magagawa iyon. Napaisip si Daryl habang naglalakad patungo sa Blazing Sun Gate. Bago siya makarating sa entrance, huminto si Daryl at nagsalubong ng kilay. Ang mga grand weapon at general na iyon ay mabilis. Maraming mga checkpoint ang naiset up sa pasukan ng Blazing Sun Gate at 10 o higit pang mga grand weapons na may golden armor ang sumusuri sa lahat ng dumadaan. May nakalagay na notice sa dingding ng entrance. Larawan iyon ni Daryl. Natigilan si Daryl at sabay na mangha. Tunay na mahusay ang rehiyon ng Diyos. Niligtas lang siya ni Prince Oren ilang sandali ang nakalipas, ngunit ang rehiyon ng Diyos ay mayroon ng kanilang mga sundalo sa siyam na
Pangunahing kontinente. Imposibleng makadaan sa Blazing Sun. Gate sa puntong iuon. Nalungkot si Daryl. Madaling matatalo ni Daryl ang ganoong dami ng godly weapons gamit ang kanyang kakayahan, ngunit alam niyang mas maraming grand weapons ang ipapadala sa kanya kapag nalantad ang kanyang pagkakakilanlan. Maraming inosenteng sibilyan ang magdurusa kapag sila ay nasabak. Nagpa siya si Daryl na umalis siya at maghanap ng ibang paraan. Aalis na sana si Daryl sa eksena ng isang payat at pambabaing figure ang dahan-daang lumapit sa direksyon ni Daryl sa Blazing Sun Gate. Nakita ang babaeng iyon na nakasuot ng mahaba at kulay abong damit na nagpapakita ng kanyang mga curvy lines. Ang kanyang mukha ay pino at naglabas siya ng isang mahiwaga at hindi mahahawak ang aura. Nato, ang katawan na iyon ay kay Morticia, isa sa 12 Fiend Martyr. Si Morticia ay nasa South Cloud Royals nang salakayin ng Nine Heaven Emperor, ang Sealed Fiend Mountain. Pagkatapos, tumungo si Morticia sa New World para obserbahan ang sitwasyon. Kasama si Yvette nang maramdaman niya ang nakakalat na aura ni Archfiend Antigonus. Napagtanto niya na bumagsak ang lahi ng halimaw. Habang si Morticia ay nasa New World Royal City, natuklasan niya na matagumpay na nakataka si Yvette mula sa Archfiend Antigonus. Nang makaramdam ng pagkatalo, umalis si Morticia at pumunta sa Blazing Sun Gate. Bakit siya nandito? Napaisip si Daryl habang nagtatago sa isang madilim na sulok. Tahimik na pinagmamasdan si Morticia. Nagulat si Morticia sa presensya ng grand weapons nang dumating siya sa entrance ng Blazing Sun Gate. Gayunpaman, hindi siya nabigla dahil ang grand weapons ay walang interes sa kanya dahil ang target nila ay si Daryl. Gayunpaman, nagawa pa rin ng kagandahan ni Morticia na ilihis ang atensyon ng mga grand weapons sa kanya kahit na ayaw niyang pukawin ang mga ito. Ang mga mata ng grand weapons ay nasa Morticia sa isang iglap. Ang kanyang madilim na aura ay nagawa ring pumukaw sa kanilang pagkamausisa. Hoy, ikaw, doon. Isang grand weapon ang humakbang patungo sa Morticia at nagtanong, ano ang iyong pangalan? Saan ka nanggaling? Ano ang iyong negosyo dito? Kahit na itinago ni Morticia ang kanyang masamang aura, ang kanyang mahiwagang kapangyarihan ay hindi maitatago. Napatahimik si Morticia habang casual na binibigkas, Trisha ang pangalan ko. Isa lang akong regular na sibilyan, at dito ako nakatira. Kagagaling ko lang sa bakasyon. Bakasyon. Nagdududa ang grand weapon sa sagot niya habang tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. Sa tingin ko may tinatago ka sa amin. Ikaw, babae, naglalakbay isa. Sa tingin mo ba, maniniwala kami? Spill the truth. Sa isang iglap ay nagdilim ang mukha ni Morticia habang ang galit ay unti-unting bumabalot sa kanyang mga ugat. Natuwa si Daryl nang makita iyon. Tiyak na hindi mo naisip na ang isang Fiend Martyr na tulad mo ay sasailalim sa mga ganitong pangyayari, tama ba? Tabi, continued.